Letitia's POV. Umiikot ang ulo ko na maramdaman ko ang sinig ng araw na tumatama sa nakapikit kong mga mata. Medyo puyat ako at hindi ako makatayo dahil sa mabigat na bagay na nararamdaman ko sa paa ko. Tumagilid ako at bahagyang iminulat ang mga mata pa. Nasa puko rin ang noo ko hanggang ngayon ay sobrang sakit pa rin. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko na magistan ko ang lalaking nahihimbing sa tabi ko. I closed my eyes again and I'm about to sleep. Ngunit nang rumihistro sa isip ko na may katabi akong lalaki, kagad akong napabalikwas. What the? Where am I? Napatali ako at kumarap-kurap upang kumpirmahin kung panaginip lamang ba ito o totoo. Ngunit nang maramdaman ko ang sampal na ginawad ko sa sarili kong pisngi, doon ko lang napagtanto na hindi ito panaginip lang. Gosh, bakit may lalaki dito? I looked at the guy who's peacefully sleeping. Thick brows, pointed nose, kissable lips. He looks familiar. I'm about to tap his face to wake him up, but... Morning, he said, greeting me of course. But his bedroom voice distracted out of me. OMG, makapalaglag pang ibaba ang sexy ng boses niya sa umaga. Good morning, nauutal kong sabi. Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin, ha? Swear to God humanda ka sa akin pag may ginawa kang... well, you know, against my will? Dahan-dahan siyang umupo sa kama at gano'n na lamang din. Ang panalaki na mata ko na makita ang pinong balahibo sa tapat ng balikat niya. Bakit nakatopless siya? Tinignan ko rin ang sarili ko na hanggang ngayon nakababalot pa rin ng comforter at na mapagtantong nag-ibang damit ko ay napatili talaga ako ng bongga. Hey, wala akong ginawa sa'yo, no? I just changed your clothes. He told me trying to explain. OMG, why did you change my clothes? Have you seen my body? You! Gosh, birhen pa ako for your information. Kinuha ko yung unang nasa tabi ko at walang pakialam na inihampas yon sa kanya. Nakalimutan ko ang sakit ng pakiramdam at pagkahilo dahil sa lalaking to na kahit pangalan hindi ko man lang alam. But to my surprise, he did not move a bit. Nakatulala lang siya at hindi ko rin alam kung bakit. You? Kumunot ang kilay ko. Hindi niya masyadong nagets. Birhen pa? Tanong niya habang nakadilat ang mga mata. Yes naman, no? In fact, I don't have my first kiss. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa kung kaya't hindi ko na nagawang tapusin pa ang sasabihin ko. Steven Veneventura anyway. Nice to know you, kid. Binigyan niya ako ng mabilis na hagkan sa pisngi at saka tumayo. Habang ako naman nanlalaki ang matang sinusundan lamang siya ng tingin. What the? Bakit niya ako hinagkan? At bakit niya rin ba binabalandra ang katawan niya sa akin? Goodness, he was so hot in all caps. Mula sa kanyang malapad na balikat, pababa sa kanyang balakang. OMG, makatulo si Pon. Not to mention ang itinatago niya. Halatang may ipagmamalaki dahil kita naman yon sa suot niyang boxer shorts. Pasado na ba ako? Suddenly, he asked, making me blush. Alam niya bang pinapantasya ko ang katawan niya? I didn't do anything, sagot ko. Sinusubukang iligtas ang aking sexing boses. Anong gusto mong almusal? Tanong niyang ulit. I don't want to say kaya't siya nang bahala. Ikaw? Calm down, kid. Bilhin ka pa, di ba? Ngingisi-ngisi niyang tanong. Ano bang sinabi ko? May mali ba? I mean, your choice. I don't have to go home, Steve. My dad might get mad. I don't want to be grounded. Saad ko explaining my situation. Nawala na sa isip ko ang usapan namin ni Daddy. Malamang malalagot ako kay Dad pagdating ko sa bahay. I like it when you call me Steve. Sounds sexy. Ani at hindi malang pinansin ang mga pinagsasabi ko. That's your name, right? I rolled my eyes at him. What do you want me to call you? Love? Baby? Honey? Oh, come on. Maybe you want me to call you Tito. You look old naman na eh. Mga lingali kong sabunutan ng sarili ko dahil sa kung ano-anong pinagsasabi ko. Truth be told, he doesn't like those old dirty Tito naman. He's too handsome to be like that. Tapos macho pa. Papasa na nga siyang male model. Mas gwapo nga lang sa mga male model na napanood ko sa show. He went inside the bathroom and just smiled and shrugged his shoulder at me. Sinamantala ko ang pagkakataon para humarap sa salamin at pagmasdan ng sarili ko. And to my horror, I looked like a drunken witch. Ano ba to? May multa pa ako sa mata at kulang na lang pagprituhan ng itlog ang mukha ko. But wait, I don't have my lipstick and makeup on my face. Sino nagtanggal? Si Steve ba? Pabulong kong tanong sa sarili ko. Sa kaisipang iyon ay... Baliwalang tumuloy ako sa banyo kung saan pumasok si Steve. I saw him brushing his teeth and look at me from the mirror.
Ni hindi man lang siya nagulat nang tumuloy ako. Tinanggal mo ang makeup ko? I asked curiously. Nagmumog na muna siya, habang ako naman ay naghilamos. Nakakaya naman sa kanya na mukhang neat and clean, samantalang ako'y mukhang sabog. Yes, baka magalit ka sa akin kapag hinayaan kong matulog ka nang naka-makeup. Imagine, my shock when I stare at your face. Damn kid, you look like 13 years old. Lumapit ako sa kanya at walang pakialam. Pinunas ang basa kong mukha sa towel na nakasampay sa balikat niya. Naramdaman ko pang natigilan siya at napabuntong hininga. First of all, I am 23. Madali lang magtanong how old are you, diba? I told him after I finished wiping my face. Pila-laundry mo ba ang dress ko? Ihatid mo ako sa amin, please. Kailangan ko na talagang umuwi. Gayet ko pa. I almost stomped my foot because of frustration. Lumabas din ako kaagad at walang pakialam, tinanggal ang t-shirt na suot ko. Di naman kasi sa akin yun eh. Mali ko ba kung may nakakahawang sakit ang may-ari nun? Steve, where is my dress? Sigaw ko at inabot niya naman sa akin yun. Di ko na malay, nasa likod ko lamang pala siya. Thanks, I said smiling at him. He sat on the bed while watching me wearing my dress. His eyes make me tremble. Makapanginig naman kasi kung makatitig siya eh. Faster, after that I'll send you home. He told me then went to the door. Bubuksan na sana niyang pinto pero sinulyapan niya muna ako. Mauna na ako sa baba, sumunod ka na lang. Leave nothing but your smell? Bakit ba ako nasadlak sa gantong sitwasyon? Tipong gusto ko lang pumarty pero sa kamay ng isang lalaki ako bumagsak. But not bad because Steven was so handsome as hell. Not to mention na he is so macho at talaga nga namang makalaglag suot. Tumigil ka nga sa kaharutan mo? He might take your cherry then after that, huyo ka na. Singhal ko sa aking sarili matapos kong may suot ang damit ko. I get my bag and found my lipstick, powder, and of course my perfume inside. I make myself more beautiful para naman hindi ako pagtawanan ng mayabang na Steve na yon. Nagmodeling pa ako sa harap ng salamin bago magpa siya ng bumaba. Malamang na mas lalo akong papuputiin ni Daddy kasi sabon sa akin mamaya pagkarating ko ng bahay. Maigi nang ihanda ko ng tenga ko sa non-stop na kakabunganga niya. Dahil yun naman talaga ang mangyayari. Naisip ko pa lang ang mga pang Miss Universe niyang tanong. Parang gusto ko nilang talaga na himatayin. Pagkabukas ng elevator, agad kong nakita si Steven na prenteng nakaupo sa mahabang couch sa lobby ng La Tigra Hotel. He smiles at me and stands up immediately as he saw me walking. Saan kita ihahatid, ma'am? Nakangisi niyang tanong. Halatang nang aasar na naman. Is it really fun of making fun of me? I rolled my eyes at him, not minding his smile that made me feel kilig. Shoot! Bakit ba kasi ang gwapo niya? Lalo na kapag nakangiti. Is it okay with you riding my pet? Nanlaki ang mata ko nang dahil sa tanong niyang iyon. Kaagad din akong napahinto, tinitigan siya na masama. Just what is wrong with him? Why should I ride his pet? Can his pet drive me home? Baka naman biyaheng langit ang sinasabi niya at siyam na buwan ako magdurusa pagkatapos instant beautiful mommy ako because I ride his pet? Are you kidding me? Why would I ride on your pet? Napakabastos talaga ng bibig mo. Mataray kong tanong sa kanya. Naiilang na hinawakan niya ang kamay ko at hinila sa car park. Ako naman tong si Marot, may pagpiglas-piglas pang nalalaman. Malay ko ba naman kasi na may masamang hangarin pala ang lalaking to. He looks respectable and gentleman naman, kaya lang budol pala. Hey, get off of your hands. I'm going to meet my pet, ma'am. And again, okay lang ba sa'yo na sumakay sa pet ko? Pagpipigil ng tawa niyang tanong sa akin. Kung kanina nanlaki ang mata ko nang dahil sa tanong niya, ngayon naman ay lalong lumalaki ang bumungad sa akin ang napahagaran niyang Ducati. Is this yours? I asked as I touched the Ducati. Tumango siya habang sinusundan ng kamay ko na humahaptos sa sasakyan niya. And his name is Pet? Muli siyang tumango habang pilit na tinatago ang ngiti ko. Halatang halata naman sa kistap ng mata niya na pinagtatawanan niya ako sa isipan niya. How can I ride with this? Well, I have never ridden a pet before. Napahagat-labi pa ako matapos kong sabihin yon. Ang awkward naman kasi. Ngunit ikinakunot ng kilay at noo ko ang malalakas sa pagtawa niya. Why are you laughing? What's funny? I asked curiously. Isang-isa na lang talaga at masasapak ko na siya. Nakalimutan ko nga kasi birhen ka pa nga pala. Sagot na naman.
Pakiramdam ko ay nagiinit na ang muka at tenga ko nang dahil doon. Buisit? Bakit ba kasi ang impormasyon na yon tungkol sa akin ay sinabi ko sa kanya? Don't worry, my pet was gentle like me. You will surely love riding with him. Giit niya pa. Muntik pa akong napatilis sa bigla niyang hawakan ng bewang ko at baliwalang iniangat upang dalhin sa Ducati niya. Nahihiya ako habang hinihila niya pababa ang dress ko para maiwasan ang sobrang exposure ng legs ko. Ako na rin ang kusa nag-ayos noon para hindi naman masyadong nakakahiya sa kanya. May pagka-conservative pa yata siya. Ngunit kahit anong takip niya, hindi niya pa rin maiwasang lumilis iyon dahil nakabuka ang binti ko at mukhang literal na nakasakay sa pesting pet niya. Are you okay? He asked, putting his spare helmet on me. Tumango ako at agad napakapit sa kanya na magsimula siyang umarangkada. Hold on, ma'am. It's going to be a wild ride. Wala sa loob na napayakap ako sa bewang niya dahil sa bilis niyang magmaneho. Kahit ambulansya ay mahihiyang mag-overtake sa kanya dahil mukhang hindi niya pagbibigyan. Now I wonder, ganito kaya siya sa kama? I mean, magaling kaya siya? Mabilis? What the? Bakit kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko? Baby, move your hand up a bit. I mean, baka mamaya iba nang mahawakan ko. Malakas niyang sabi na hindi nakaligtas sa pandinig ko. Kaagad naman akong umayos at sinunod ang sinabi niya, lalo nang mapansin kong halos nasa puso niya na ang kamay ko. Hey, slow down. Marami pa akong pangarap sa buhay and of course, gusto ko pang magka-jowa, no? Balik sigaw ko pero hindi niya inintindi. Sa halip, mas lalo niya pang bililisan ang pagpapatakbo. Wala na ako ibang nagawa kundi ang yumakap sa kanya ng mas mahigpit. Kulang na nga lang pati ang paa ko ipulupot ko sa kanya dahil dumadaos-dos ako papalapit sa kanya. Next time, hindi na ako sasakay sa ganito. Kahit kaano pa kagwapong nagmamaneho, it will be the death of me to ride on this bed. Na makita ko ang karatula papasok sa Montes Village, nakahiga na ako ng maluwag. Pinahinto ko na lang din sa mismong entrada at baka idiretso niya pa hanggang sa loob ang sasakyan niya. Mas malalagot ako kay Dad kapag nakita niyang may lalaki akong kasama. Are you sure dito ka na lang? Nag-aalalang tanong niya. Are you okay? Giit niya pa na mapansing para akong lutang. Yes, malalagot ako sa daddy ko kapag nakita niya akong may kasamang lalaki. And no, I am not okay. I feel exhausted. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa tapos ngumisi. That's okay, ganyan talaga pag first time. He told me, causing me to feel awkward and blush. So, I'll go ahead, I said, avoiding his gaze. Ngayon pa ako nakadama ng hiya matapos kong makitulog sa kanya at magpahatid. Napaka-epic fail. Kinuha ko ang wallet ko sa loob ng bag at naglabas ng 2,000 bago inabot sa kanya. Kitang-kita kong pagkurot ng kilay niya habang nakatingin sa kamay ko na may hawak na pera. Panggas mo. Baliwalang sambit ko. Pilit na iniaabot sa kanya ang 2,000. No, just keep it, baby. Allowance mo lang sa school. Nakangising sagot niya naman. He seems insulted but he hides it properly. Though I don't have the intention to insult him, nakakahiya lang talaga sa kanya. Napairap na lamang ako sa kanya at baliwala, inihulog sa bag ko ang pera. Thanks, Daddy. He laughs at what I said, which made me feel annoyed more. Kahit ano talagang ganti ko pabalik sa pang-aasar niya, hindi ako manalo. Sumampa na siya sa motor niya at pinaandar na ang makina. I will go ahead. See you when I see you then, he said, smiling from ear to ear. He looked so handsome. Hindi ko napigilan ang sariling lumapit sa kanya at hagkan siya sa pisngi. Grazie per avermi, mandato ka sa bello? I told him using my Italian language and accent. Pero nagulat ako nung hinawakan niya ang mukha ko at hinagkan ako sa labi. My pleasure, kid. He smiles after that and leaves me hanging. Marunong ba siyang magsalita ng Italiano o nagpapanggap lang siya na naiintindihan niya? Sa kabilang banda, where have you been? Malakas na bungad sa akin ng pinakamamahal kong ama. Nagdahan-dahan pa akong lumakad, paakyat sa silid ko. Ngunit ngayon eto, pinakamapait pa sa mapait na kape ang mukha niyang bumungad sa akin sa mismong pinto ng silid ko. Hawak ang sandales ko sa magkabilang kamay. Nakatingkayad pa ay napangiwi na lamang ako. And here I am, expecting you to go home exactly 11 because that's what you said, Leticia. Giit niya pa talaga na talagang namang kinahanap ko na lang. Dad, alam mo naman ang mga Pilipino, always expect the unexpected. And here I am naman na, walang labis at lalong hindi kulang. Pilang sagot ko habang nakangiti ng bonggang-bongga.
But to be honest, nanginginig ang pangako sa kaplasikan ng ngiti ko. And because of that, I sell some of your designer's bags. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niyang iyon. You're right about expecting the unexpected thing. Now move, and we're about to go to your fiancé's house. They invited us to have lunch. He informed me that before he left. Hi, life. Parang buhay lang talaga. I exclaimed in frustration. My sister, Lexi, once sets up the thing called marriage for convenience pero biglang may nangyari at kasalanan niya ang lahat. Kaya hindi natuloy ang kasalan ng lalaki na sana'y magiging dahilan ng muling pagbangon ng aming kumpanya. At ngayon eto, sa edad na 23 nakatakda rin akong ikasal sa lalaking hindi ko man lang alam ang pangalan. Hindi ako naniniwala sa pesting pinagkasundo na yan. That only happened in movies at wala akong balak magpakasal. Kahit ibenta pang lahat na magulang ko ang designer bags and clothes ko, I don't care. Hindi ko pa nga naranasang magkajowa man lang eh. Wala pa rin ako sa stage na momol kung sabihin ni Jade, tipong make-out lang. Kapag ako talaga'y nakahanap ng sugar daddy na mabango, gwapo, macho, papatusin ko na wag lang makasal sa lalaking walang mukha. Bubulong-bulong kong sabi habang walang pakialam na humahablot ng damit na gagamitin para sa pesting lunch na yan. Paano kung pangit pala yung fiancé ko? Paano kung kulang ng 4 ang iingipin niya sa harap? Tapos bad breath pa siya at amoy ang hit ng kilikili. OMG! Magbibigti talaga ako pagkatapos kong sabihin ng I do. Diring-diri kong sambit. Hindi talaga ako papayag na mangyari yon. Gagawin ko talagang lahat. Umangat lang muli ang papabola naming kumpanya nang manahimik na si Daddy kakaungot sa kasal na yan. I took a fast shower, did my usual stuffs, then blow dry my hair. Kinulot ko pang bahagya ang dulo na lampas kilikili kong buhok bago naglagay ng makapal na makeup. Yes, makapal talaga ako maglagay ng kolorete sa mukha. Gusto kong magmukhang mapang-akit, mabangis at hot syempre. Sawa na akong laging tinatawag na cute at charming. Pang-poppy na lang yon sa panahon ngayon. I put on my red seductive lipstick and spray a small amount of my Jo Malone perfume. I also wore my red velvet Gucci dress ending above my knee and exposed my back, partnered with 3 inches red Hermes sandals to complete my outfit. Nakakahiya naman kumukha kong pulubing kuskusin sa harap ng fiancé ko. Naghanap na rin ako ng bag na babagay sa OOTD ko, pero sa kasamang palad paunti na ang mga bags ko. Oh no, my babies! Binawasan na naman kayo ng magaling kong ama, but don't you worry. Bibili na lang ako ng bago, okay? Pagkakausap ko sa mga bag na nananahimik, ngunit ginagambala ko. What took you so long, Leticia? Bungad sa akin ni Mama na ikinagulat kong talaga. Faster! Nakakahiyang paghintayan. Ang mga Veneventura? Giit niya pa. Baliwalang hinablot ko na lang ang bag sa harap ko. Nagmamadaling sumunod sa kanya. Ngunit pagsakay namin sa kotse at makitang kulay dilaw na LV bag ang nakuha ko, mangalingali na ako bumaba. I am wearing red for my lipstick down to my sandals. Tapos, dilaw yung bag ko? What the? Be nice and act properly, Leticia. Huwag mo akong ipapaya sa mga Veneventura mamaya. Dad said without looking at me. Magkatabi sila ni Mama sa kabilang upuan at ako na may sa dulo, habang mag-isa naman si Mang Carlos sa front seat na siyang bago naming driver. What do you want me to act, Dad? Yung pang Oscars award ba? Don't worry, gagalingan ko. Sagot ko naman. Attitude, Leticia? We're not joking here. Singit naman ni Mama na ikinairap ko na lamang. Wala naman akong iba pang pagpipilian kundi ang manahimik at sumunod na lamang kahit nalabag sa loob ko. Pagkarating namin sa isang village, Italian or Spanish style, I am not sure but the house screams expensive. Mas malaki, magara at napakarangya kaysa bahay namin. Parang tuloy akong nanliliit bigla. Is this the Veneventura's family house, Mom? I asked my mother while I'm still roaming my eyes all over the house. Yes, dear. Now let's go. Baka kanina pa nila tayo hinihintay. Humawak ako sa kamay ni Mama bago naglakad na rin papunta sa loob ng hanggang sa dulo ng grand staircase sa gitna. May malaking piano sa gilid at kung susuriing mabuti, puro antique na kagamitan ang nakadisplay. Welcome to our humble home, Luis, Karen, and Leticia, sir. Pagtatapos ko sa lalaking may hawak ng ngiti at halos kaedad lang ni Daddy. He looks familiar though. I wonder where I see that smile. You look lovely, dear. But too bad. Wala dito ngayon ang anak kong si Steven.
Nasa kalagitnaan siya ng meeting, kasamang bago niyang investor sa Venaventura Resort. Kung ganun pala, sayang lang ang pagpapaganda dahil hindi ko rin naman maipapamukha sa fiancé ko kung gaano kaganda ang mapapangasawa niya. Pero okay lang, at least hindi ako madidismaya. Sa lunch na ito, dahil hindi ko siya makikita, baka hindi ko din makakain ng maayos kung nasa harapan ko ang peseriyang itsura. Anyway, let's eat and talk about the contract signing of Venaventura's to Montes. Sa inabahaba ng mesa at iba't ibang putahe na nakahain, parang naumay akong bigla. Lalo pa na makaupo na kami at kaming 5 na lamang pala ang kakain. Muntik-muntikanan mo pa akong humikap patungkol sa mga pinag-uusapan nila. Ano naman kasing malay ko sa business keme na yan? Kaya naman na matapos akong kumain, wala na rin dito ang unknown fiancé ko, nagpaalam na rin ako agad sa kanila. Wala ring nagawa ang mga magulang ko kundi pumayag dahil wala naman akong mayaambag sa thunder talks nila. You know, usapang matatanda. Nagpahatid din ako kay Mang Carlos sa bahay ng kaibigan ko na si Jade upang sumama sa ipinagmamalaki niyang resort. Hindi ko na nga lang natanong kung saan. Basta nang sabihin niyang libre, Gora Bells na ako kaagad. Kasi hodang sa dulo ng daigdig pa yan o kahit sa pusod ng bundok ng tralala, sasama pa rin ako. Libre daw so grab the opportunity. Since the resort was too far away daw, we ride in a helicopter from Montalban to Zambales. Hindi ko rin alam kaninong helicopter tong sinasakay namin ngayon. Basta, sabi ni Jade sa kaibigan ng pinsan niya. So what's the name of the resort ulit? I asked her but she did not answer. Sa halip, nag-retouch lang siya ng makeup niya at inihanda ng iba pa niyang mga gamit. We are staying at that resort for 3 days and 2 nights. Nang huminto ng helicopter, kaagad naman kaming lumipat sa isang bangka na maghahatid sa amin sa resort. Jade, wala naman sigurong cannibal sa pupuntahan natin, no? I am starting to get nervous. Like, do we have to ride on a boat? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Calm down, Leticia. You'll love it when we're there. Napuntahan ko na yun and so far, walang cannibal doon. Maliban na lang magpapasakop ka sa mga tourist. Ngingising-ngising sagot niya. Jade was too liberated. Mas maarte pa nga siya kaysa sa akin. Hanggang makarating kami sa sinasabi niyang resort, nanatili akong tahimik habang dinarama na lang ang view ng karagatan. I honestly don't want an island. Napakalayo sa kabihasnan. We're here na, she told me, smiling like she was too excited to be on this land. Saan ba talaga tayo? Curious kong tanong na nakakunot ang noo habang nililibot ang mata ko sa buong isla. Welcome to Venaventura Resort, my dear friend. You're gonna love it here. Sagot niyang nakapagpakaba sa akin to the highest level. Paano ko mamahalin ang lugar na to kung alam kong narito ang hindi kilalang kasintahan at nakikipag-meeting sa kanyang bagong investor gaya ng sabi sa akin ng kanyang ama? What the F? Kahit gaano pa kaganda ang lugar, ay hindi talaga ako makaka-appreciate kung bakit sa dinami-raming resort na po pwedeng puntahan, dito pa talaga napili ng bruhang Jade na to. Sa bagay, libre nga kasi. Hey, loosen up. Para kang tuod dyan. Is there something bothering you? She asked, then drank her blue lemonade. And I was supposed to marry a guy that I don't love? Our company will declare bankruptcy in no time. Hindi ko nga alam ang hilat siya ng pagmumukha niya. Then his family invited my family to have lunch in their house. Kanina lang tayo nangyari bago tayo pumunta rito. Can you please say it faster? Naintriga na rin kasi ako, sisi. Pagpuputol niya sa akin ay kinairap ko. Hindi rin ako marunong talagang maghintay. To make the story short, and for you to know the exciting part, my fiancé is here in Venaventura Resort. May meeting siya rito ngayon, ang sabi ng ama niya. What if magkita rin kami rito? Gosh, Jade, I never have experienced the ikapitong Gloria. Sunod-sunod kong sabi sa kanya. You mean, pakikipagsalo? Taas kilay pang tanong naman niya. You never have experienced having with someone? OMG, Leticia, wag mong sabihing birhen ka pa sa edad mong 23. Maarteng tanong niya pa at may patakip pa talaga ng bibig. Napaka-OA. It's just, I'm not yet ready, okay? And I haven't met my Mr. Right yet. Sagot ko naman. Paano ko naman kasi makikita si Mr. Right kung buong buhay ko isang prestigious school for girls na nag-aaral mula elementarya hanggang high school. Pagkatungtong naman ng college, hatid sundo ako ng pesting driver ni Daddy at bantay sarado din naman talaga. Kaya naman nito, ultimo makipaghagka ng bongga, hindi ko pa alam. Bitay na lang talaga at naranasan kong mahagka ng maayos sa pamamagitan ni Steve. Speaking of that guy, magkikita pa kaya kami?
Does he have a girlfriend? O baka naman kasal na siya? Hay, ewan. Pati ba naman yun kailangan ko pang problemahin? Eh di makipagsalo ka sa mga foreigners na narito habang hindi ka pa natatali sa fiancé mo? Enjoy your freedom before it lasts, Leticia. Ikaw rin, baka magsisi ka. Sa sinabi niyang yon, napabuntong hininga na lamang ako. Buti sana kung ganun lang kadali ang lahat. I have to work hard para makatulong sa kumpanya at hindi na matuloy ang kasal na ipinipilit ni Dad. Sa kaisipang iyo'y bigla ko naalala ang dapat kong gawin. I looked at Jade seriously then sighed. Can I apply to your family business? Kailangan ko ng kumilos. I need to find a job pronto. I asked her, hoping that there is a job vacancy in their company. Sis, about the construction, ang kumpanyang meron kami. Aba kung marunong kang magmaso at mag-labor, edi go, you're hired. Sagot niya naman na ikinangiwi ko. Ano naman kasing mali ko sa ganong trabaho? Oh wait, I think La Tigra Hotel was still hiring. Hindi ko nga lang alam anong trabaho, pero diba business management ang tinapos mo? Try mo mag-apply doon, malay mo naman. Pag-i-informa niya pa. Napaisip ako kaagad kung susubukan ko ba o hindi. Bahala na. Sa ngayon, mag-e-enjoy na muna ako. Total, narito rin naman kami sa malaparaisong lugar. Saka ko naiisipin ang problema pagkatapos namin dito. Wag na nga sana mag-cross pa ang landas namin dito na mapapangasawa ko. But wait, does he know me? Mukhang type ka ng isang yun, no? Kanina ka pa tumitingin dito, pansin ko lang. Maya-maya pa'y sabi ni Jade. Napatingin din ako sa lalaking ingin ng uso niya at nahuling nakatingin nga dito. He looks cute. Mukhang ibang lahi din. Kahit medyo malayo siya sa amin, padilim na rin ang nakikita kung magkabilang dimple niya nang umiti siya. Sa kinalulugaran ng lalaking yon ay ang music bar kung tawagin. May bandang tumutugtog at may nagsasayaw din. Pwede na, pero mukhang ikaw naman ang type, hindi ako. Bale walang sagot ko naman kay Jade habang nakatingin pa rin sa lalaki. Hindi pa ako tapos suriin siya mula ulo hanggang sa paa niya. He was tall, had long hair but looks clean naman. Maganda rin ang tindig niya at pangangatawan. Mukhang may pagmamalaki rin naman kaya't pasado na siyang pang one night stand. Kaya walang jowa hindi ka marunong mang-akit. Dahil puntahan mo na, bago pa yun mapatingin sa iba. Kung ako type niyan, kanina ko pa yung nilapitan. But sis, sa'yo talaga nakatingin Go push na. O joke pa rin sa akin ni Jade. Napaka-supportive talaga ng kaibigan kong to pagdating sa kaharutan.